Kaya Aling Clara, kung nahihirapan ka at nagbumukha kang kawawa, nagbumukha kang Tanji tuloy sa mga paliwanag mo, umalis ka na lang dyan para yung tarnish certification mo, medyo makarecover ka ng konti. Marcos, si Rodrigo Duterte sa mga dayuhan, sinurrender rin po nila ang soberanya ng bansa. Yan po ang ating fina-file. Kaya lang po, kanina po, matagal tayo doon, ayaw i-accept ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Maraming salamat, Bongbong Marcos. Mahina kukote mo. Wala kang kapana-panalo dito. Baliw. So, di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isyu ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Alright, good morning everyone. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Joe Malone TV. Isang like and share naman sa bawat video natin. Masaya na po tayo dyan mga kayo. Maraming salamat po sa mga members natin dito sa Joe Malone TV. Siyempre si Ma'am Queen O, Sir Larry Milagros Chan, Lorna Tubera, Franz Florina Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin dyan abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, yung laging sumusuporta sa atin, sumusuporta kay Tatay Digong, pati na rin kay BP Inday Sara. Nalalapit na po kasi ang eleksyon. Today is May 9, araw ng Friday, at ilang tulog na lang at eleksyon na. Makikita na natin at masusulyapan na natin ang pag-asa ng Pilipinas kung iboboto nyo ang Duterte. At pati na rin ang Yormes Choice natin, syempre sa lokal sa Maynila. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkilik sa atin, ha. Yung mga bumoboses sa atin, paki-subscribe na lang, paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, abay, subscribe na. Di po? When Tito Talks, at pati na rin ang ating Tito Jom para sa, yung When Tito Talks, anything under the sun, ang pinag-uusapan natin dyan. Yung When Tito Jom, yung Tito Jom, Tito ng ina mo, food vlog. O, mga pares, Anli Sisting, Bulalo, sa Pilipinas, kahit saan lugar, hinahunting natin yan. Okay? Na-shoutout na natin lahat. Siyempre, magsimula na tayo at talaga naman matutuwa kayo dito. Hindi ako nagkakamali, mag-asawa yun eh. Yung sa Duterte Youth Party List, si Ronald Cardema. Grabe yun. Naghain na ng impeachment para kay Bongbong Marcos. Simulan mo ng karmahan. Di ba? Bilang na rin ang araw nyo. Diba? Bilang na rin ang araw nyo dyan, mga administrasyon, ha? Na talagang, alam naman natin kung sino yung korap eh. Hindi na natin pa kailangan pa sabihin yung mga umabuso sa kapangyarihan, sa pera ng bayan, lalo na si Insan. Grabe ka, Insan. May gusto mo na yan, Insan. Grabe ka. Walang may gusto talaga sa'yo. Walang may gusto sa'yo, Insan. Oh. Hindi ka love. At kahit kailan, feeling ko hindi ka mamahalin at wala ka makukuha ang boto. Pwede, may mauuto ka siguro, di ba? Pero sabihin mong karamihan, wala na, kilala ka na. Basa na yung papel mo, basa na yung pangalan mo. Kaya talagang inabuso mo eh. Grabe yung ginawa mo.
Hindi ka nagtira para sa bayan. Gusto mo kunin lahat? Grabe ka naman. Panoorin natin to mga kayon. Mga kayon, isang like and share. Medyo bumaba na siya, shadow ba na naman tayo ni YouTube eh. Okay? Mainit pa rin ang tensyon sa pagitan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng gobyernong Marcos Jr. Si Attorney Salvador Panelo nga muling iginiit ang iligal na pag-aresto sa dating Pangulo kasabay ng diretsahang pagbatikos sa naging papel ng Malacanang sa kontrobersyal na isyong ito. Si Prince Tripoli magbabalita. Muling dumipensa ang Malacanang kaugnay Yan na sa naman. naging bahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte hinggil sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pamamagitan ni Claire Castro, itinanggi ng palasyo ang akusasyon ng Vice Presidente na may pananagutan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakaaresto sa kanyang ama at pagdala sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Legal daw ito, sabi ni Castro. Ngunit para kay Attorney Sal Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, labag sa batas ang naging hakbang ng administrasyon. Kasabay niyan ay hindi rin niya pinalampas ang pagkakataon na tawagin si Castro na bulag sa nangyayaring paglabag ng gobyernong Marcos Jr. Itong si Aling Clara, Aling Clara. nabigyan lamang ng posisyon, ay wala. Bulag. Bulag na bulag. Pinagtatanggol niya ang napaka-obvious, maliwanag Marami man tayo nakalatag na news. paglabag. Dagdag pa ni Panelo, malinaw ang ilegalidad ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte dahil wala Ba't nang mahina? jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas mula nang umatras ang bansa sa Rome Statute noong 2019. Aling Clara, Yan. bakit ka mo may kilalaman? Sapagkat isang mamamayang Pilipino ang isusuko mo sa isang dayuhang hukuman na wala namang jurisdiction dito sa ating bansa. At yan ay sinabi ng principal mo, presidente ng bansa, walang jurisdiction. So kung walang jurisdiction, o di illegal, ang ginawa nilang pag-i-issue ng warrant of arrest sa isang mamamayan ng isang bansa na hindi naman miyembro. Marinding pinunto ni Panelo na dapat pairalin ang sinasabi ng batas, hindi lang sa salita, kundi sa mismong aksyon ng gobyerno. Binigyang din niya na kung hindi kayang gampanan ni Castro ang pagiging tagapagsalita ng may patas na pagtingin, mas makabubuting magbitiw na ito sa pwesto. Ayon ba sa kanya, mas mainam pang protektahan ni Castro ang kanyang reputasyon bilang abogado kaysa magsilbi ng bulag sa mga posisyon ng palasyo. Kaya Aling Clara, kung nahihirapan ka at nagbumukha kang kawawa, nagbumukha kang tangier tuloy sa mga paliwanag mo, umalis ka na lang dyan para yung tarnished reputation mo, medyo makarecover ka ng konti. Sayang, abogado ka pa naman. Na lang gawin mo. Buti pa, magpitiw ka na lang. Ayon pa kay Panelo, ang integridad ng isang abogado ay hindi dapat isinasakripisyo para lamang maprotektahan ang isang administrasyon. Anya, ang dignidad ng propesyon ay higit pa sa pansamantalang kapangyarihan. At yung mga pinag-aralan mo sa College of Law, huwag mong kalilimutan kahit saan ka makarating. Sapagkat ang integridad ng isang abogado ay umayakap sa kanya at dinadala siya kahit sa panig ng mundo siya pumunta. Pag ang reputasyon mo bilang abogado ay masama, kahit saan ka pumunta, masama na yan. Kaya nag-uusapan ka ng circuit. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sinabihan ni Sal Panelo na tangier. Ito ako freedom of speech ko lang to. Tingin ko itong si Aling Clara. Yan naman talaga ang trabaho niya eh. Oo, yan talaga ang trabaho niya. Yung wag sumagot ng tama. Pwede 'yon pwede 'yon. O ano ko to? Channel ko to. Hindi ko naman pinipilit yung mga manonood ko na maniwala sa akin. Dahil may mga sariling isip etong manonood ko. Pero ito ano ko to? Freedom of speech ko to, sa akin to. Ang tingin ko, opinion ko to, yan talaga ang trabaho niyan. Huwag sumagot ng tama. Guluhin, di ba? May mga, ang tanong kasi, pwedeng sagutin ng rekta di ba? Pero may mga tanong na pwede mong sagutin ng patanong, at may mga tanong na pwede mong sagutin na lalong gumugulo. Pwede yun pwede yun. At estratehiya din yung ganun klase. Diba simple lang naman Itong si Eden nga yung reporter na nagte-trending ngayon, reporter ng Net25, yung lagi nagtatanong, nang buburaot, nang bibwisit kaya Aling Clara,
Yung lately na, yung recent na tanong niya, yung about sa 7 pesos na ipinangako kuno ni Rodrigo Roa Duterte, pagkakaintindi ni Aling Clara yon. Pero di ba, ang maliwanag na sinabi ni Tatay Tigong na i-reduce up to 7. So hindi makasagot dyan si Aling Clara. Ang sinasabi niya, hindi na yan sakop ng PCSO. At naniniwala ako na pag-uusapan natin ito sa labas, huwag dito. Di ba? Pwede siya kasing sumagot ng ganun eh. Di ba? Siyempre, yung mga reporter, iilang lang naman yung ano dyan eh. Yung talagang, hindi, sagutin mo. Kailangan sagutin mo. Pero pinagsasabi mo na kailangan sagutin sa labas. Bakit hindi mo sagutin dito? Hindi naman nila maganon. Siyempre, they have their own boundaries then limitation. Hindi natin alam kung pwede ba silang sumagot ng ganon o tatanggapin acceptable na yung ganong klaseng sagot. Pero di ba, at least, may isa na nagtanong ng ganon at hindi sinagot, whether tama man o mali na hindi sagutin, at least alam natin kung sino ngayon Tanji di ba? Hindi, pero yun naniniwala ako na yun lang talaga yung trabaho ni Aling Clara. Yun na yun. Yun na yun. Yung wag sumagot ng tama. Wag sumagot ng diretso, wag sumagot ng direktang sagot. Pwede kang sumagot pero hindi magmumukhang mali yung sagot mo. Alam mo yan? Ganon, may ganyan, di ba? O ito na, ipasok na natin ito, yung report ng SMNI kung saan na-interview nila si Ronald Cardema doon sa impeachment na kinasa o huling ingay bago pumasok yung eleksyon. Ang galing. Akala kasi nila, sila lang yung may karapatang mag-ingay. Tapos, ibablock nila, kumbaga, i-divert nila yung issue. Eto, bago mag-eleksyon, may panibagong issue. Ito yung pagsampa ng impeachment laban sa presidente natin na si Bongbong Marcos. Ang daming nag-comment sa akin dyan, yung pinost ko yan. Ang dami. Kung babasahin natin, talagang halos lahat against kay Bongbong Marcos na yun daw hinihintay nila. May iba pa nalalangin, nagkatotoo din yung pangako, yung dasal nila. Alam mo yun? In short, marami talagang galit sa'yo. Kasi marami ka nang nabudol di ba? Marami ka nang nabudol. Panoorin natin, Ronald Makakasama natin ngayon ang chairman Cardema. ng Duterte Youth Party List at dating chairman din ng National Youth Commission. Walang iba kundi si Ginoong Ronald Cardema. Chairman, good evening. Meron kayong hakbang na ginawa ngayong araw. Ano po yung chairman? Tayo po sa Duterte Youth Party List ay nagpunta sa Kongreso, sa House of Representatives para po mag-file ng impeachment complaint. Kauna-una ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po? Dahil po inalaw niya ng isang Pilipino, Rodrigo Duterte, ay ibigay sa kamay ng mga dayuhan. Tama. So nandun po, very clear po yung ating final. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Gawa lang po nun. Bakit po? Nakasaad sa konstitusyon, ang sovereignty o soberanya ng bansa ay nasa taong bayan. Hindi sa teritoryo, kasi ang teritoryo nag-iiba-iba, lumalaki, lumiliit, may dispute minsan. Nasa taong bayan ang soberanya. Kaya nung March 11, nung surrender ng gobyerno ni Bongbong Marcos, si Rodrigo Duterte sa mga dayuhan, sinurrender rin po nila ang soberanya ng bansa. Yan po ang ating fina-file. Kaya lang po, kanina po, matagal tayo doon, ayaw i-accept ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Yun lang. Ang sinasabi nila, ang kailangan lang daw mag-accept, ay pwede mag-accept ay si SecGen mismo. Ang sinasabi namin, nakalagay sa rules, it is the Office of the Secretary General who will accept it, not the Secretary General himself. Yun po, ayaw po talaga nilang i-accept. Pero at least po na-erase po natin at next week po, babalikan po natin yung Office of the Secretary General hanggang ma-file po natin yon formally. Sir, ano mag-asawa yung nangyayari na kahit simpleng ceremonial process, hindi po ino-honor ng House of Representatives based po sa inyong sinabi ngayon? Alam nyo, bilang dating head of agency ng isang ahensya sa gobyerno, pag ikaw magpapareceive, ministerial duty lang mag-receive. Tatatakan mo lang receive. Ganun lang sa lahat ng opisina ng gobyerno. Hindi naman pwedeng lahat ng boss nandun lagi, di ba? So dapat po in-accept yun. At ipipilit natin i-accept nila yun next week po. Di ba? Si Admar po may katanungan, partner. Opo. Si Chairman Ronald.
Opo, at sa nakikita nyo po, Boss Admar. Chairman, magandang gabi. Sa nakikita nyo po dito sa isusulong ninyo, sakalin mang mapormal na maisapinal yan, at ano po ang inyong inaasahan considering malapit na rin na halimbawa magbabago na rin yung... Hindi namin makuha yung feedback ni partner Admar. Pero sir, sa mga umaasa na magkakaroon ng hustisya sa ilalim ng Marcos Jr. administration, ang Duterte Youth Party List po ay pasok po sa kahit anong survey. Ano po ang commitment ng Duterte Youth pagdating po sa 20th Congress? Yan. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List, kaya kami nandyan para maging boses ng taong bayan. Hindi namin trabaho mamigay ng ayuda dahil hindi naman social welfare officer ang mga congressman. Hindi namin trabaho maging engineer at mag-identify ng project. Ang trabaho namin maging boses ng taong bayan at gumawa ng batas para sa taong bayan. Yan po si Duterte Youth Party List Chairman, dating NYC Chair Ronald Cardema. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat si MJ Mondihar kasama ang ilan sa mga Duterte senatorial candidate. Yun, so hindi pala tinanggap, hindi ni-receive. So dapat ni-receive yun. Hindi naman, tama nga naman, hindi naman palagi nandoon ang boss. Ang boss laging wala yan eh. 'Di ba? Sa totoo lang. Pero dapat ni-receive nila. Kita nyo na, halata na eh, 'di ba? Halata na yung dugaan, 'di ba? Halata yung dugaan. Tamo, papahirapan pa yan next week. After election daw eh, babalikan daw nila ulit kasi syempre busy na eh. After election yan, sa lokal siguro mga ilang days lang pwede mo na malaman eh. Pero hindi pa officially syempre. Pwede mo na malaman kung sino yung mananalo eh. So since na mabilis naman yung pagbilang ngayon, baka sa Senado, sa mga senatorial siguro mga 1 week, 2 weeks pwede mo na malaman eh. Kasi makakuha mo lang yung majority na count. Pwede na eh, di ba? Kahit hindi pa official na count yun. Pero at least malalaman mo na kung nanalo ka o hindi, di ba? Tingnan nyo na ang klase. Anong klaseng ano yan, di ba? Ayaw tanggapin. Halatang ano eh, no? Halatang may kinakampihan, di ba? Ano ba receive? Isang tatak lang naman yun, tapos pirma sa ibaba. Hindi pa nila magawa. Halatang ano eh, no? Lutuan. Cooking show na to eh. Cooking show na. Ang niluluto, Macau. Di ba? Ganun kalupit. Iba talaga pagka nakaupo eh, no? You have all the power. The power to tax. The power to destroy. And you have the power to delay. You have the power not to answer. You have the power to raise your executive privilege. Yeah, you have the power. You have all the rights. Parang ganun eh. Di ba? Asan ang hustisya doon? Ano ba namang klaseng gobyerno to ng Pilipinas? Alam nyo, nakakainggit talaga yung mga karatig bansa natin kung paano sila umasenso dahil sa gobyerno nila. Number 1 kasi dito, corruption eh. Kasi imbes na mapunta sa ahensya yung budget, napupunta doon sa mga bulsa. So yun talaga yung number 1, corruption. Hindi naman mawawala yan. O nga, hindi naman, totoo naman. Kahit sino pa umupo dyan, meron at meron yan. Pero syempre, at least, yung babawasan lang ba? Diba? Pucha, wag nyo namang kunin lahat ng budget. Sabi na, onti lang. Magtira ka naman para sa taong bayan. Hindi, ano eh. Real talk yun. Hindi ko na alam kung meron pa bang uupo na talagang malinis na hindi mangungurakot. Kasi imposible. Diba? Real talk lang tayo rito. Gusto ko transparent tayo rito. Ayoko yung para tayo nagplaplastikan, di ba? Na parang, abuse lang. Hayaan mo sila. Hindi ako ganun. Gusto ko dito may connection tayo. Saka totoo lang. Real talkan lang, 'di ba? Real talkan lang. Pero wag naman to the point na pucha kinuha mo na lahat. Eh. Kinuha mo na lahat, hindi ka na nagtira. Grabe ka naman tapos may bahay ka dito, may bahay ka sa ibang bansa. May bahay ka sa mga magagandang lugar, maganda yung relo mo, 'di ba? Isang relo lang. Huwag naman yung papalit-palit ka pa. Alam ko naman na karapatan nyo namang, alam mo yun, 'di ba? Pero saan ba galing yung pinambili nyo? Di ba? Ano ba namang, opinion ko lang to ha. Pwede namang mali ako, pwede rin tama ako. Pwede namang, di ba? Opinion ko to eh, expression ko to, reaction ko to sa video ko, reaction ko to sa nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas. Nakakawala na kasi ng respeto, nakakawala na ng gana. Alam mo yon, tayong simpleng mamamayan, trabaho, pagdating ng kisenas katapusan, sahod, tapos papaikutin natin yung sahod natin, tapos trabaho ulit tayo, magtitira ka ng pamasahe mo, pangkain mo, tapos pagdating ng kinsenas katapusan, sasahod ka ulit. Yung routine natin bilang ordinaryong mamamayan, same shit, you know?
Same. Every day, every month, every year. Ganun lang. Unang magsawa, talo. Pero kayo, no? Kayo, ang dami nyong kahit saan kayo magturo na gusto nyong kainan, pwede. Ibali sana kung pinaghirapan nyo. I'm not talking to yung mga mayayaman na. Siyempre, pinaghirapan din nila yan. Diba? I'm talking about some politics. Yung mga politician na talagang nangurakot lang, namulsa lang talaga ng pera ng bayan. Doon kami nawawalan ng gana. Doon kami nawawalan ng respeto sa inyo. Kasi diba, kami ang nagluklok sa inyo, dapat kami yung pagsilbihan nyo, hindi yung sarili nyo pagsisilbihan nyo, kukurakutin nyo yung pera, ibubulsa nyo, di ba? Imbis na dapat sa amin lang mapunta, di ba? Magandang gabi, mga palaki ni Digong Duterte. Hi. Marami akong naaalala sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Nung nasa Hong Kong, meron siyang maraming pagkakataon na talikuran ang Pilipinas at magtago-tago at tumakas. Correct. Tama Alam naman. niya kung ano yung hinaharap niya dito. Pero sinabi niya, hindi ako tatakas. Ako ay isang Pilipino. So alam natin yan tungkol sa dating Pangulo. Lahat tayo mahal natin siya dito. Si President Rodrigo Roa Duterte, dahil nakatrabaho ko siya, ang tawag namin sa kanya, phenomenal. Quantum leap president. Kahit yung geopolitics noon, yung politika, yung peace, balance sa mundo na apektuhan niya. At ngayon, ganun din ang ginagawa ni Rodrigo Roa Duterte. At si Pangulong Duterte, alam niya kung ano yung hinaharap niya dito. Naisip na niya ito. Ang maiiwan lang dito ay tayo. Tayo ang gagawa ng malalim na kahulugan sa kanyang sakripisyo. Yes. Nasa world stage si Pangulong Duterte ngayon. May pagkakataon na ang buong mundo ay maririnig ang boses ng Pilipino at maririnig nila kung bakit mahal ng Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat, Bongbong Marcos. Binigay mo sa amin yung pagkakataon na yan na makikita ng mundo na nagkaroon ng President Rodrigo Roa Duterte na kung saan bawat Pilipino sa Europa ngayon ay nandun at hindi siya iiwan. Phenomenal President. Maraming salamat, Bongbong Marcos. Mahina kokote mo. Wala kang panalo dito. Baliw. So, ang sinabi ni Bongbong Marcos, walang soberenya ang Pilipinas. Ang sinabi niya, ang hudikatura natin ay bulok, walang sistema kung kaya't kailangan yung kahihiyan na ibibigay natin ang mga kaso natin na siya dapat mismo natin kayang gawin ay ibibigay pa sa dayuhan. Yun. Yan ang sinabi ni Bongbong Marcos sa hudikatura at sa bawat Pilipino. Bulok ang justice system natin. So bawat justice, bawat judge, bawat lawyer, bawat law student, mainsulto kayo sa ginawa ni Bongbong Marcos ng pag-surrender ng ating soberenya. Sinabi din niya na ang Pilipino, itong taong ito na sinabi ni Vice President Inday, hindi marunong maging president. Eksakto ang pinakita niya. He surrendered a Filipino citizen sa ICC, sa isang dayuhan. Never na ginawa ni Rodrigo Roa Duterte yan. So it is incumbent upon everybody, lahat tayo, matuto tayo mag-Ingles. Kasi ang audience natin ngayon ay ang audience ni Rodrigo Roa Duterte, the world stage. We will tell the world who Rodrigo Roa Duterte is and what that war on drugs really is. Somewhere like 88 to 92% of Filipinos approved of Rodrigo Roa Duterte's war on drugs. Ang hindi ninyo nakikita ngayon. Sabi ng informant ko sa BJMP, nung si PRRD ay kinidnap,
ang nag-cheer doon, ang saya-saya nila. Mga CPP, NPA, NDF. Kasi ang nasa loob ng ICC na yan ay ang CPP, NPA, NDF. Si Cristina Conti, na sinabi ng mga former rebels, ay isang operatiba ng CPP, ay legal advisor ng CPP, NPA, NDF. Sa kanila din nanggaling yung bloated, na exaggerated na figure na 30 to 60,000 deaths daw. Pero ang nasa alleged crimes ng ICC mismo ay 43 in 8 years. Sila ang may crimes against humanity, ang CPP, NPA, NDF na yan. At namemeligro ang Pilipinas ngayon kasi ang tingin ng CPP, NPA, NDF ay panalo na sila. Sandali na lang, pababagsakin na nila ang gobyernong ito. Kala nila, at yan kapag ka ang leader ay ganyan, katulad ni Bongbong Marcos. So, magkakapit-bisig tayo dito. Dumadaan tayo sa isang madilim na kabanata ng ating kasaysayan, pero sa aking pananaw, isa rin siyang kabanata na punong-puno siya ng pag-asa kasi matatanggal na natin ang CPP, NPA, NDF pag nasabi natin sa mundo, yung ICC na yan, nasa loob niyan ang CPP, NPA, NDF, mga komunistang teroristang nagwasak ng Pilipinas at sila ang nasa likod ng injustice na pag-kidnap ng former president with the collusion of the Marcos administration. Yes. Sila na mismo ang nag-amin. Sila na mismo ang umamin. Collaboration yan. The orders came from the office of the president. Very damning. So may I please talk to the international audience. Rodrigo Roa Duterte is the most beloved president of the Philippines. I had the privilege, I had the honor, I had the blessing to serve under such a president, and his trust and approval ratings from the time he sat in office till the time he stepped down until now is unprecedented in the known democratic world. And there is a reason for that. Rodrigo Roa Duterte comes but once in this lifetime. And this government of Bongbong Marcos kidnapped him. He wasn't given due process. He was taken in an airplane that the office of the president himself rented so that he could be kidnapped and brought to Hague. This Philippine president took his own citizen and surrendered him to the ICC, a kangaroo court. A court that has no respect from the international community. And I believe that none of us are separate, that we are all united. It doesn't matter if you're Filipino, or if you're from Hague, or if you're Chinese, or if you're from the United States. We are one. And this is happening all over the world. The lies that are being told by media about leaders who are real leaders are happening. The ICC is happening. The use of NGOs to steal from government is happening. We know this because we have been under the terrorism for over half a century of the CPP, NPA, and the F. Therefore, I would like to appeal to you. You are our protection. You are humanity's protection. Whatever diminishes one person diminishes the rest of humanity. There are plenty of persons that deserve to be in jail. The CPP, NPA, NDF is one of them. Fascists and plunderers, people who steal from the people, billions, trillions, of which Marcos and Tambaloslos are being now asked to explain themselves in the Supreme Court, are one of them. But definitely, Rodrigo Roa Duterte is not one of them. Help us to our fellow humans all over the world. Help us bring a most beloved, a most respected leader in this country. Yes. Thank you. Yun. Maraming salamat. Di ba mga kayo? Alam na natin kung sino talaga yung punot dulo nito. Talagang ang ginawa nila is illegal. At nakita naman natin na pinagsipagan naman yan ni Senator Amy Marcos. Group efforts nga di ba? Nagyabang pa sa huli. Yun nga lang, medyo kinarma ng bahagya. Pero hindi, hulugan
Di ba? Kinarma ng bahagya, ngayon gusto nga ipagpaliwanag at ang yabang pa nga ng mga sagot di ba? Kayang-kaya daw nila ipaliwanag sa ombudsman kung ano talaga yung kung bakit hindi sila dapat makasuhan. Pero nevertheless mga kayon, hindi tayo maloloko. Naobserbahan natin yan, yung March 11, nakita natin yan, yung mga panggagago ngayon, yung mga ayaw i-receive, yung impeachment laban kay Bongbong kasi wala daw yung boss. O syempre, next week yan, malamang magdadahilan pa ulit yan na magdadahilan. Syempre, ganun Akala kasi nila nasa kanila lahat ng power. Hindi nakakalimutan nila magkakaroon ng eleksyon May 11. Kaya dapat, ano mo yung dayaan, nagiging normal na yan, kahit saan naman meron Pero pagka masyadong malayo, yung agwat, yung gap, kahit anong daya nila, hindi nila hindi natutulog ang Diyos. Talagang kakarmahin at kakarmahin sila. Paunti-unti na nga buti nga, hindi sila binibigla. Medyo hulugan pa. Diba? Installment pa. Baka naka-installment plan sila. Diba? Pero nevertheless, mga kayon, lagi kong sasabihin sa inyo, kung gusto natin umasenso, Duterte yung ilagay natin sa gobyerno. Kasi itong mga to, ito lang naman yung mga lahi lang naman nito yung may concern sa Pilipino yung iba, yung mga kilala natin na mahuhusay. Pero yung mga kilala natin na pumalpak noong 19th Congress na talagang inabuso, parang harap-harapang ninakawan, di ba? Tapos tayo willing victim. Hindi tayo makapalag, pumalag nga tayo pero parang hindi tayo pinapansin. Simula nung dinala si Tatay March 11, nagwelga na, nagkaroon na ng mga grupo-grupo ng mga pagkilos protesta, mga di ba? Sa ibang bansa meron, sa probinsya meron, sa Maynila, sa Metro Manila meron din, pero parang hindi tayo pinapansin, ini-snub tayo. Di ba? Ang sinasabi na, hayaan nyo, mapapagod din yan. At eto na yung May 12, darating na sa Lunes. Ito yung pagkakataon natin na tanggalan natin sila ng posisyon at tanggalan natin sila ng power itong mga hinayupak na ito. Mga kayon, bago pa malubusang mawala yung respeto nyo sa gobyerno ng Pilipinas at yung tiwala nyo sa tiwala sa politika ng Pilipinas, bago pa mawala, bumoto na tayo ng tama. Otherwise, kakamatayan lang natin to. Ang masama pa niya, may papasa mo pa sa mga anak natin. Tapos yung mga anak natin, may papasa pa sa mga anak nila, sa mga apo natin, nang hindi umaasenso ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya Duterte straight +2. At saka kung nasa lokal ka man, syempre, your best choice ang piliin. Maraming salamat mga kayon. Issue ng bayan nating pag-usapan.